Kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ngayon po ay magre-repat po ulit tayo ng Phalaenopsis orchids. Ito po yung Phalaenopsis orchids ko na matagal na yung bulaklak. Nakita nyo naman dati ang kulay niyan, matingkad yung kulay na pagka-purple niya. Ngayon po nagre-fade na dahil matagal na nga po siya. Pero hindi pa nalalagasan ng bulaklak. Ayan o, tingnan nyo yung ganda o. Ito, maliliit lang po to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maliliit lang yung bulaklak niya. Hindi kamukha nung large at saka nung medium size na Phalaenopsis orchids. Pero bago po tayo magsimula sa pagre-repat, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag nyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Bili ko po ito na pasulpot pa lang yung spike niya. Kaya ko po naisipan na i-repat na kasi ang tagal na, nandito pa rin siya sa seedling pot na mula nung binili ko. Ayan o. Kasi kaya hindi ko pa ito nire-repat dahil nga dito sa may bulaklak siya. Hindi pa ako nakakapag-repat kasi ng meron ng bulaklak. Ang iniisip ko baka mamaya kapag niripat ko mamalanta ka agad yung mga bulaklak. Pero i-riripat ko na po siya dahil dito natanggalan na siya ng isang dahon. Nagtaka ko bakit dito sa gitna nanilaw yung dahon. Tapos ngayon nakikita ko dito ito yung part na to parang naninilaw. Kaya kailangan ko po na iripat na. At kung malalanta na yung mga bulaklak sa pagkakaripat ko, okay lang kasi matagal ko na naman na-enjoy yung bulaklak niya. Kaya iriripat ko na po siya kaysa naman sa mamatay siya kagaya nung isa ko na large spike na Phalaenopsis orchids. Nanghihinayang ako doon sa kulay white, yung purple na large yung bulaklak niya. Ito, nilagyan ko na ng lava rock yung pagtataniman ko. Tapos eto hinaluan ko na ng bagong bili ko na balat ng puno ng acacia. Tapos yung iba yung natira ko na lang nung nakaraan na nagripat ako. Pakikita ko nga po pala sa inyo, ito yung binili ko ngayon na balat ng puno ng acacia. Isang pack na to. Parang kalahating kilo daw to. Ayan, acacia wood bark. Yan, kaya lang, hindi ko napansin. Kaya pala mura, hindi pa siya linis. Hindi kagaya nung una kong binili. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Oh. Hindi linis. Ito yung kulay white na yan. Ito, natatakot ako na gamitin kung hindi ko lilinisin. Kasi, ito parang fungus to eh. Kaya ito, kapag nandun siya sa pinakapuno ng acacia, kapag ganito yung pinakabalat nila, naglalaga sila, diba? Makikita mo talagang umaangat sa pinakapuno ng acacia yung mga balat na merong ganito. Kaya ang ginagawa ko po, eto, kamukha nito, kinayas ko po yung pinakaputi na yan. At ganun din naman yung ginawa ko doon sa mga nakuha ko dito malapit sa amin sa puno ng acacia. Eto, ganun lang ginagawa ko, oh. Kinakayas ko na ganyan. Para mawala. Ito ang kapal eh. Nakita nyo kung gaano kakapal. Yan. Yan yung pinakatatanggalin. Tingnan nyo, oh. Ang kapal. Kung hindi tatanggalin to, kung fungus nga to, may posibilidad na mamatay yung mga Phalaenopsis orchids na paglalagyan natin ito. Kaya ang ginagawa ko, talagang tsinatsaga ko po natanggalin yung ganitong balat. Yan. Hindi ko tayo napansin. Maganda yung nabili ko dati na talagang linis na. Tapos yung laki, yung size nung pinaka balat ng puno ng acacia. Ito lang oh. Tsaka makikinis yung gilid niya. Hindi makakasugat doon sa pinakaugat ng Phalaenopsis orchids. Tsaka ito, makinis din to. Ganito, kung nakikita nyo yung kulay brown na to. Ganito, puro ganito kakikinis yung binibigay. Kaya lang nga, talagang mahal.
Matagal din naman magtanggal nito eh. Oh. Lalo ganito kakapal. Yan oh, ganyan. Tapos, kung manipis na yan, matyaga akong kinakayas. Yung mga puti-puti na yan, hanggang sa luminis, mawala yung mga puti-puti na yan. Tapos, ibinababad ko yan sa tubig na may Clorox. Konti lang naman yung Clorox. Para yung pinaka-fungus niya ay mawala. Ayun o, ganyan lang yung ginagawa ko. Kinakayas ko lang na ganyan. Ito po yung iriripat natin. Yan o, yung mga ugat niya may mga patay na. Ayan. Kasi nga, tagal na niyan eh. Ito, Phalaenopsis Shangri-La. Ito po yung pinaka-ID niya. Ito, parang 4 na araw ko na mula nung dinilig ko. Pero tingnan nyo, basa pa rin siya. Kaya sinasabi ko sa inyo na napakahirap gamitin para sa akin. Itong moss, tingnan nyo. Ayan o, nakita nyo yung tubig na bumabagsak. 4 na araw o 5 araw ko na to na diniligan. Ganyan pa rin siya. Pagdating sa akin, papahinga ko lang ng mga 1 week. Tapos, i-repot ko na. At yung ginagamit ko na media, ito nga po na Hydroton at saka itong balat ng puno ng acacia. Yung ilalim po, ang ginagamit ko dito ay itong lava rock. Yung lava rock din naman, maganda ring pating mix yan. Pinaghahalo din po yung lava rock at saka yung uling. Yan, ganyan lang. Kamukha lang po nung ginawa ko noon. Nung nakaraang video ko na niripat ko yung mga seedlings. Tingnan nyo, ito oh, mga puti na. Pero sa tingin ko, ito kukonti naman yung yung mga patay na ugat niya. Kasi ang dalang ko nitong diligan, parang once a week. Kaya tingnan nyo, kaya lang nakakatakot kasi nga yung isang dahon sa pinakagitna natuyo na. Ang pagtataka ko, ang dahon ng mga Phalaenopsis orchids, kung wala lang din na problema, hindi po sila mabubulok. Pero parang eto oh, tingnan nyo. Ayan oh, may itim. Nakita nyo ba ito? Ayan, ngayon ko lang ito napansin. Lilinisin natin mamaya. Ito. Kaya siguro ito, nagye-yellow na ito, yung pinaka na to. Yun pala yun, oh. Ito, black. Nagsisimula na matuyo. Sana hindi ito sumagad hanggang doon sa pinakakatawan ng pinaka-Phalaenopsis orchids. Ayan, dapat hindi ko na to pakikita sa inyo, kaya lang gusto ko ma-share sa inyo na kung bakit tuyo yung mga dahon ng mga Phalaenopsis orchids dito. Kasi kadalasan natutuyo yung pinaka-dahon ng orchids dito sa pinaka-dulo, sa pinaka-baba. Hindi dito sa gitna. Kaya nagtaka ako. Ayan o, kailangan ko sigurong tanggalin na to para hindi na lumaki yung pinaka-itim niya. Kasi, ayan o. Ayun, kaya pala. Kaya naninilaw. Ayan, baka yung gilid na to bigla-bigla na kumalat hanggang dun sa pinakababa. Ayun nandun na siya sa pinakababa na yun. Nakita nyo ba yun? Kaya kailangan linisan. Kailangan ko na siguro itong tanggalin, itong dahon na to, para malinis ko. Ayan oh, nakita nyo ba to, yung pinakaitim na yan? Yan, kaya pala buti na lang. Ayan oh, kukunin ko yung parang pinaka-chani ko para makuha ko to.
ko alam kung chani nga yun. Pero yun yung ginagamit ko sa mga succulent. Yan, hindi ko alam kung maaninaw nyo pa kasi padilim na naman. Parang mga nasa mga 5:30 na naman. Ayan oh. Kita nyo ba yung pinakaitim na to? Yan, yun oh, yun. Yung nasa dulo, yung pinakaitim. Kailangan ko na matanggal yun para malinis. Ito ang ayoko, kaya kapag nagtatagal na yung pinaka potting mix niya, kapag nagtagal dito sa isang Phalaenopsis orchids, laging ganito yung nangyayari. Yan, mukhang mapuputol yun eh. Yung pinaka crown, ito. Dito naman sa side na to, wala naman. Yan, ang problema ko, baka umikot. Ito yung pinaka problema ko. Siguro dapat tanggalin ko na rin to para makahinga. Itong isa na to, isang dahon na to. Ayan oh. Kapag kasi hindi ko to tinanggal, yan ang mangyayari. Yan, nag-start na rin dito eh. Ayun oh. Meron na rin black. Ayan oh. Dapat makahinga siya. Yun. Dapat pati pala ito. Hay, hindi ko alam kung paano. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito dito. Pero tingnan natin sa ginawa ko na to. Ang ganda pa naman ng bulaklak nito eh. I-update ko na lang po kayo kung ano yung mangyayari sa kanya. Ayun oh, pero yung ugat dito na to, nakita nyo yung ugat na to, ito, pinakaugat yan eh. Parang kailangan ko rin tanggalin to. Kaya kapag ako'y nagdidilig ng mga halaman, ng mga Phalaenopsis orchids ko, talagang ano ko, yung, ayan o, nagka-start na rin na mag-itim dito. Kaya yan, tingnan nyo. Parang root rot. Ito, ang kainaman dito, yung pagkakatanggal ko ng mga dahon, nakita ko kung saan ang galing. Ayan o, yung itim na yan, nakikita nyo ba? Yan. Ang di ko alam kung pwede kong i-cut dito. Kasi may ugat naman. May ugat naman siya. Titingnan natin, ika-cut ko dito. Titingnan ko kung makakasurvive. Baka kumalat kasi mamatay din. Kainaman ko, ika-cut ko dito. Baka ito namang baba na to makasurvive. Kasi sa nakikita ko dito, ayan oh, maano na, malaki na yung itim. Kaya ika-cut ko na lang. Ayan oh, meron namang ugat na matitira. Tsaka ako lalagyan ng cinnamon powder. O kaya papatakan ko ng kandila. Ayan, may dalawang ugat naman na natira. Ito, nakita nyo ba? Ayan, oh. May dalawang ugat. Kasi kung hindi ko ito puputulin, lahat ng yan madadali. Ayan, linisin na muna natin yung mga patay na ugat. At saka itong may itim.
Yan oh. Buti na lang nakita ko. Yan, pero may natira pa na itim eh. Kaya ingat na ingat ako pag didilig dito. Ayokong mababara ng tubig yung pinakapagitan ng mga dahon. Kaya minsan papikita ko po sa inyo kung paano ko to dinidiligan, itong mga Phalaenopsis orchids na to. Kasi nakita nyo ba yung mga dahon ng Phalaenopsis orchids kasi yan, yung mga pagitan na yan, kapag binasa mo to lahat na yan, yung mga pagitan na yan nakakukub yan eh. Kapag nasingitan niya ng tubig dito sa pagitan na to, nakakukub kasi siya na ganun. Kaya yung tubig nananatili doon. Kaya ganito nangyayari, yung nagkaka-root rot sila. Yan, di ba ito galing dito sa pagitan, kaya nagkaroon ng itim na ganito. Galing doon sa pagitan ng mga dahon. Buti na lang na iripat ko na agad. Pero tingnan natin, papatakan ko ng kandila. Wala kasi kung ano ngayon eh, water oxide. Kakalimutan kong bumili, yun kasi yung pang disinfect sa mga ganito. Para yung fungus mawala. Ito matigas naman to, yung part na to. Siguro, hugasan ko to at saka ko kikis-kisin para mawala yung pinakaitim niya. Yung itim na yan, root rot na yan eh. Yan, kung mabubuhay to pareho, sana para maging dalawa na yung variety ko na to. Sana makatulong tong ginawa ko na to para hindi siya mamatay o hindi sila mamatay kasi kung tutuusin mo dalawang ano na to. Na-propagate ko na to. Hugasan ko muna. Ito po, tatlong dahon yung tinanggal ko para makita ko kung saan nanggagaling yung pagtutuyo ng mga dahon. Yan nga po. Mabubulok na yung pinakakatawan, yung gitnang katawan ng pinaka-Phalaenopsis orchids ko na yan. Ngayon po, ito, magsisindi ako ng maliit na kandila. Ito. Kamukha nito, etong mga may itim na yan, papatakan natin ng kandila. Ang lakas ng kandila ko. Papatakan din natin to. Yun. Pinatakan ko yung pinagkata natin. Hindi cinnamon powder yung ginamit ko. Ayan, ayos na. Wala na. Puro matitigas na yung ugat na to. At iriripat ko na po. Yan, kukunti na lang yung nakiskis ko na balat ng puno ng acacia. Kaya ito munang hydroton ang gagamitin ko. Kasi dalawa na to, akala ko isa lang yung iriripat ko. Tapos ngayon, naging dalawa. Yan. I-update ko po kayo dito sa aking ginawa na to. Sana po mabuhay. Ito. Naubusan na ako ng lava rock. Kaya hindi na natin to lalagyan ng lava rock kasi yung pinaka ilalim naman itong paso na to ay lapad, hindi kagaya ng plastic cups na maliit yung pinaka ilalim niya. Yung gagamitin nyo lang po na kandila, yung maliit lang, yung pang birthday cake para hindi malaki yung pinakapatak. So maganda lagi ko sinasabi, maganda yung hydroton na gamitin dito. Lalo kapag sisiksikan mo na ng potting mix yung pinakagitna ng ugat. Sana mabuhay ko to.
Gandang-ganda pa naman ako sa bulaklak niya. Ito yung ginamit ko kanina nung nag-LS ako. Ayan o. Sinisiksikan ko yung pinakaloob ng ng ugat. Saka maganda yung air circulation dito sa potting mix na to. Nakakahinga yung mga ugat ng mga Phalaenopsis orchids. Yan, kasya naman pala, kaya lang more on hydroton. Itong ginamit natin ngayon na potting mix. Lalagay ko na lahat itong hydroton na to. Yan, tsaka yung paso na to. Yan. Nakakahinga yung mga ugat dyan. Kaya ito yung ginagamit ko ngayon. Kahit sa dendro, nagagandahan ako dito. Kaya lang ang problema ko sa dendro, kapag itong gamit ko sa dendro, lumalabas doon sa pagitan ng butas na yon yung pinaka-cakeys. Ayan, natapos na. And natapos ko na po na i-repot itong aking Phalaenopsis orchid Shangri-La. At i-update ko na lang po kayo kung ano po yung mangyayari dito sa pinropagate ko. At nag-root rot na Phalaenopsis orchids. Sana mabuhay ko po. Yan, hanggang dito na lamang po ang aking video at nakita nyo naman dito sa paligid. Madilim na naman, inabutan na naman ako ng dilim. Yan, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa pong pagsuporta dito sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.